sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Kamusta na po kayo dyan? Ay narito naman at muling pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos para makarinig ng kanyang magandang balita. Ano, ha? Before anything else, tayo muna po ay manalangin. Glory, hallelujah. Dakilang Ama sa langit, Diyos naming mapagmahal, mapagkalinga, dakila ang katapatan. Purihin ka, luwalhatiin ka, sambahin ka. Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob mo sa amin na kami ay makapakinig ng iyong magandang balita. Ama, sa gabing ito, dalangin po namin ang iyong gabay at patnubay sa oras ito upang sa ganon, sa lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon, ay aming lubos na maunawaan. Inaamin namin, Ama, ang aming kawalan. Tunay na wala po kaming magagawa kung wala kayo. Tanging awa at grasya niyo lamang po kung bakit po kami nakakasunod sa iyo, Ama. At sa gabing ito, dalangin po namin ang gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu, ang dakilang tagapagturo. Lord, may your name be glorified once again tonight. At Lord, the whole portion of your anointing be upon
sa aming mga kapatid na gagamitin mo sa gabing ito. Mula sa magpapaawit, sa music ministry, Panginoon, at higit sa lahat sa magbabahagi ng iyong salita. Ama, sa iyong pinakamataas na kapurihan, kadakilaan at kalawalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And tonight, muli na naman nating pinapaalala sa ating mga kapatid na sa nalalapit na Sabado, ang ating Life in the Spirit Seminar na gaganapin natin sa Cramsis, at ito'y binubuo ng mga ating sangay sa Makati, Bulacan, and Quezon City, mga kapatid. So magsisimula po ng alas 8 ng umaga. Yan, September 14, this Saturday na po yan. And of course, yung ating inaabang-abangan every year na ating sineselebrate, ang ating pinaka-foundation day, So, ating i-prepare na po yung ating mga sarili sa ating family affairs and also grand fellowship ng ating community, Panginoon. At sa album launching, kasabay na rin po yan. October 26, 2024, 2 p.m. magsisimula at matatapos ang alas 6 po ng hapon. Ang lugar po sa South Mall Event Center. Yan. So, 10 years old, pababa, with kiddie meal, and it's 300 pesos. At sa bleachers naman, with food, bento box, with USB, 800. Tables with food, managed buffet, with USB, 1,000 pesos po. Inclusive food is for dinner. Ang ating pong attire is smart casual po. Yan. Thank you, Lord. And of course, hindi natin makakalimutan ng mga kapatid nating nagse-celebrate ng kanilang special day. Yan. Happy birthday. Of course, walang iba kundi ang ating Brother Bong Banwa. Happy birthday, bro. Si Sister Isabel Canindo. And of course, Sister Camille Nokum. Happy birthday, brother and sisters. Enjoy your day. Okay, diba? Birthday mo, sayaw mo, Brother Bong. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At ihanda na po natin ang ating mga sarili. Let's welcome our praise and worship team. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. From north, east, west, south, at maging sa mga taga-ibang bansa natin. 3, 2, 1. Praise the Lord! Hallelujah! Glory to God! Amen! Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ! Jehovah Jireh, My provider! Jehovah Rapha, My healer! Jehovah Shalom, My peace! Jehovah Elyon. The Most High God! Amen! Palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po ay umawit sa Panginoon ng sabay-sabay. Yan, praise God. Ayan, mga kapatid, ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Yes, Lord. He says, "Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth." Amen. Amen. Yes, Lord. Palakpakan natin ating Thank you, Panginoon. Jesus. Amen.
Sabayan niyo po kami sa pagpuri sa Panginoon. Yes, Lord. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo. Mula sa'yo, napakarami, napakarami pa darating. Amen. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. One more time. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Ako'y galak na galak sa'yo, O Yahweh, dahil ika'y hindi nagpapabaya. Sa kabila ng maraming pagsubok dito sa mundo, ika'y laging nandyan sa tabi ko. Patuloy ang daloy ng pagpapala, bilang isa o dalawa. Napakarami, napakarami pa mula sa'yo. Mula sa'yo, napakarami, napakarami darating. Salamat, salamat sa'yo, O Yahweh, aming Diyos. Ika'y hindi nagbabago. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoon Jesus Cristo. Magtitiwala, magtitiwala, maniniwala at aasa sa bawat salita mo. Magtitiwala, maniniwala at aasa sa pangako mo. Patuloy pa rin, patuloy pa rin pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain banal ng ngalan mo. Patuloy pa rin, hallelujah, pupurihin, patuloy pa rin sasambahin, patuloy pa rin dadakilain Panginoon Jesus Cristo. Magtitiwala, maniniwala
Lord. Hallelujah. Minsan pangawitan natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, sa mga awiting ito na nagbibigay sigla, nagbibigay buhay, gaya ng iyong mga anak na mananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, na iyong taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligang nararanasan. Ikaw ang Diyos, ang kaagapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko, taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw ang Diyos, ang kaagapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko, taglay ngayon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko, taglay ngayon. Oh, Jesus, salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa iyong kabutihan, ang mabuting pastor ng aking buhay. Pinahihirap
kita, Panginoon. Papuri, parangal, para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Ano ang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal, para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Ano man lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal, para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Ano man lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Papuri, parangal, para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Worship you, Lord. We glorify your name. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Sasambahin kita, Panginoon. Papuri, parangal, para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Ano mang lahi o dako ng mundo, sasambahin kita, Panginoon. Amen. Papuri, parangal, para sa'yo lamang. Kadakilaan mo'y ihahayag. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Pagkat ikaw ang aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise your holy name. Glory to God. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ano, ha? Salamat sa ating praise and worship team. Yan. Tonight,
Tayo po ay nasa ating series pa rin po ng Epistles to the Hebrew by Paul to continue with chapter 13. So tonight, let's welcome my co-minister, Minister Boy Salvacion. Gandang araw po mga kapatid. Napakapalad ko na makasama niyong muli ating pag-aaral sa ating mga tinatalakay tungkol sa aklat ng Hebreyo. Nasa katapusang bahagi na tayo. Pa talaga ang may alam, hindi lamang may alam, kundi tinuturuan tayo na maging manggagawa ng bawat salita na ating pinag-aaralan. Ang sabi ng 2 Timothy 2:15, pagsikapan ninyong maging manggagawang walang dapat na ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So ang ating tatalakayin po ngayon ay Hebrews 13, 9 hanggang 16. Kailangan magkaroon tayo talaga ng tama at madiin na desisyon para sa ikaunlad ng ating pananampalataya. Sa Hebrews 13, 9 hanggang 16, huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumunod dito ay wala namang natamong kapakinabangan. Tayo ay may isang dambana at ang mga saserdoting naglilingkod doon sa sambahayan, sa sambahan ng mga Hudyo ay hindi maaaring makasalo sa haing naririto. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng dakilang saserdote doon sa dakong kabanal-banalan upang ihandog bilang hain dahil sa kanilang kasalanan. Ngunit ang mga katawan nito ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan, ng pintong bayan, upang malinis niya ang mga tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Verse 13, kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magbata rin ng kadustaang kanyang tiniis, sapagkat hindi rito sa lupa ang palagi ang bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang masusumpungan sa panahong darating. Kaya't lagi tayong maghandog ng mga hain ng pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pagpupuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. Verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang haing kinalulugdan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Mag-pray po muna tayo. Aming Ama, sa kagandahan ng iyong loob, ay buhay na buhay, alalakas, buang kaisipan, na handang laging gamitin para sa ikaluluwalhati mo. At nandito nga po ako, pati ang aming mga kapatid na nakikinig, ikaw po ang magpala sa aming lahat. Katulad ng lagi mong ginagawa. At wala naman po kaming nais kundi parangalan ng iyong mataas na pangalan. Kaya sa gitnaan mo po kami, O Lord, lahat po ng aming mapag-aralan ay sa ikararangal at kaluluwalhati ng iyong pangalan. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Gandang araw pong muli, mga kapatid. Itong mga binasa nating mga talata ay hinahamon tayo muli ng Diyos na tayo ay manindigan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Amen. At hindi lamang manindigan, kundi matutong sumunod sa lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. Ang unang hamon sa atin, mga kapatid, ang sabi niya ay do not be doctrinally unstable. Huwag raw tayong maging malalay sa ating mga inaaral na tinatanggap na aral. Huwag kayong patangay sa sari-sari at mga kakaibang turo.
So, maliwanag naman yon mga kapatid. Huwag raw tayong patatangay. Kasi sa mundo na ating ginagalawan, napakaraming aral na ilalayo ka sa Diyos. Hindi tama yon mga kapatid. Pagka sinabing doctrine, do not be doctrinally unstable. Pagka sinabing doctrine, yun ay nagpapahayag ng, yun ay simpleng word na ginamit sa Latin na ang ibig sabihin ay teaching. Pagtuturo. At ang history, ang ibig sabihin ay kung ano ang nangyari. So ang doctrine ay nag-explain, nagpapaliwanag kung bakit nangyari ang mga bagay. Ganun lang kadali. Ang doctrine is simply the Latin word for teaching. And history is simply what has happened. So doctrine is an explanation of why it happened. Amen? Halimbawa, ang mundo ay narito. Tayo ay nasa mundo at narito tayo. At ang Biblia mismo ang nagtuturo na ang Diyos ang lumikha ng mundo. Tama yon. Yun ay nakaayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. 100% na tama yon. Pero tandaan natin mga kapatid, sa mundo, marami ang false doctrine. Marami ang mga maling aral. Amen? At ang mga maling aral ay kasing edad ng Biblia mismo. So, kailangan matanggap natin yon. Pagka binasa nyo ang Genesis, ibinigay ng Diyos ang sanlibutan sa tao para pamahalaan, pagyamanin at pamahalaan. Pero sinalain sila na kaaway. At sa ganon, nakapasok ang maling aral sa sanlibutan. Ganun lang. So ang Old Testament, ang false doctrine sa Old Testament ay nakasentro sa disobedience, disobeying God's commandment. Iisa lang ang utos, pero sinuway pa ng tao. At hindi lamang yung disobedience sa God's commandment, kundi ang pagsamba, maging ang pagsamba sa mga iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Amen? Yon, doon nakasentro ang false teaching sa Old Testament. Ngayon, ang isang katotohanan, bago pa man makumpleto ang New Testament, meron na ring mga false teaching. Amen? At ang dalawa rito na naisulat ko, yung isa na ang rapture daw ay tapos na. Na ang muling pagkabuhay ay naganap na. So, pagka pinaniwalaan natin yon, wala na tayong inaantay. Yun yung ating glorious hope na tayo ay makakasama pagparito ng ating Panginoong Hesus. Hindi tayo mauna, kundi bubuhayin muli ang mga patay at tayo na mga nabuhay pa ay isasama sa kanila at sama-sama nating sasalubungin ang ating Panginoon sa ulap. So, hindi totoo yung naganap na. Ano yun? Future pa yon. At ang isa pa, sa false doctrine sa New Testament, yung pagdadagdag sa mabuting balita. At tandaan natin na ang mabuting balita ay ganap, kumpleto, flawless, walang anumang kapintasan. Kaya hindi mo na pwedeng dadagdagan. So, yun. Disobeying God's commandment and worshiping false God. At sa New Testament, patuloy na dinadagdagan ng mga tao ang gospel, ang mabuting balita. So, iwas tayo sa tuntunin ng sanlibutan na hindi naman nababatay kay Kristo, kundi sa mga sabi-sabi at mga minanang aral sa mga matatanda, mga aral na wala namang matibay na batayan. Sabi, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at mga kakaibang turo. Pagdating sa mga aral, sa mga doktrina, kailangang lahat ay nakasulat para may tibay, may pundasyon, at medyo matatag. Amen? Pagka hindi nakasulat,
pag-alinlanganan mo. Pero kapag ka nakasulat, buong puso mong tanggapin. Amen? Kaya lamang minsan, nakasulat din, bumabasa rin ng mga talata. Kaya lang, hindi maganda ang pagpapaliwanag. Tandaan natin, madali namang malaman ng mga, kailangan lang nakapokus tayo ay sa original, kay Jesus Christ. Amen? Sa Ephesians 4:12 hanggang 15, ganito mo nakasulat. Sa gayon, tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. At magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral, parang mga sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulid tayo sa kamalian. Sa mundo na ating ginagalawan, mga kapatid, maraming bitag ang sanlibutan, mga patibong. Kapag marupok ang pundasyon mo, madali kang madadaya. So, matutulad ka sa isang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng alon. Walang direksyon yon, mga kapatid. So, doctrinal instability will confuse you spiritually. Lilituhin ka niyan. Kaya, kailangan babad sa aral talaga. Basa ng basa. Alam mo, pagkapalabasa ka talaga ng Biblia, hindi naman kailangan may magturo pa sa iyo ng iba eh. Ang Diyos mismo ang magtuturo sa iyo. Kasi ang bawat salita ng Diyos ay meron kanyang hininga. Yan mismo. Kaya nga meron mga tumatanggap ng mga insight, revelation. Kaya lamang minsan, sa sobrang dunong ng mga tao, sumusobra mga insight. Lumalampas. Meron tumatanggap na siya yung anak ng Diyos. Merong mga mangangaral na kahit na mga impluensya, mga impluensyang mangangaral. Pero ang sinasabi, si Yahweh raw ay Diyos ng kadiliman. Mga kapatid, pagka hindi mo alam ang aral, baka madaya ka niya mga yan. Pero isang tanong, bakit nga ba napakaraming mga nagsasabing mga Kristiyano, pero parang walang alam? Parang kulang sa pagkaunawa sa Biblia. Mahina, masasabi mong ang pananampalataya ay malalay. Bakit nga ba? So, alam mo yung tinatawag na biblical illiteracy? Biblical illiteracy. Mga Kristiyano yon pero hindi alam ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nag-a-attend din ng mga gawain. Alam niyo kung bakit? Hindi nakapokus kay Kristo. Kung sino-sino ang pinagtitiwalaan bukod kay Jesus. Lalo na sa kanilang kaligtasan. Kaya yung kanilang pananampalataya gigiway-giway. Kaya hindi ka magtataka kung bakit pati yung kanilang pamumuhay gigiway-giway din. So, focus kay Jesus Christ, mga kapatid. Huwag ka na tumawag kung kani-kaninong pangalan. Okay lang yon na medyo nag-aalinlangan ka, marami ka pang nag-aalinlang ang mga pagdududa, pero kapag ka matagal na, mga kapatid, kailangan gumugulang. Kailangan nahihinog. Kailangan makikitaan mo ng pagmamature. Tandaan nyo, huwag natin kalilimutan yung ating divine calling. Ang sabi ng Romans 8:29, mula't mula pa kilala na tayo ng Diyos. At tayo ay mga tinawag upang maging katulad ng kanyang anak na si Jesus. Kung yun rin lang ang pagkatawag sa atin, dapat babad ka sa mga aral tungkol kay Kristo. Amen? Hindi ka lamang madadaya, kundi ikaw ay lalago at lalago. Kaya maraming malalalay ang pananampalataya kasi walang pahalaga sa mga pag-aaral tungkol sa Biblia. Ang Biblia ang naglalaman ng mga katotohanang nagpapahayag ng tunay na pagkakilala sa Diyos. Kailangan merong sound Bible doctrine, sound, mabuting aral. Kailangan solid Bible teaching. Amen? Pagsikapan mo maging karapat-dapat sa Diyos, manggagawang walang dapat na ikahiya at tapat na nagtuturo
ng katotohanan. Amen? Hindi mo lang alam, kundi iyong isinasagawa ang bawat aral na ipinapaalam sa iyo ng Diyos. Tandaan natin mga kapatid, malinaw ang pag-uutos ng Diyos sa atin. Huwag kayong patangay sa sari-sari at mga kakaibang mga turo. We are to avoid all who teach wrong doctrines. Iwasan natin. Ngayon, para maiwasan mo yan, para makilala mo kung sino nagtuturo ng mali, kailangan alam mo yung tama. Amen? Ganun lang, kasimple. Ang Romans 16:17 ay nagpahayag na ipinamamanig ko sa inyo mga kapatid. Tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Iwasan ninyo sila. Pagka hindi magandang turo, iwasan. Maraming nagtuturo na maraming kapintasan, maraming maaring bubulol-bulol, mahina ang boses, o kaya nagbabasa lang, pero kapag katama naman yung itinuturo, okay rin yun. Ang sinasabi kong iwasan yung mga mali ang doktrina ibinibigay sa mga tao. Kung kani-kanino itinuturo, hindi naman kay Kristo. Amen? So, Ephesians 4:14, di ba nabanggit ko na kanina? Huwag raw tayong tumulad sa mga batang natatangay ng bawat aral. Parang mga sasakyang dagat na tinatangay ng alon at hangin. Mga kapatid, ang hirap na kalagayan nun. Huwag tayong makinig sa mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napopoot sa mga swail. Maraming nakararahuyong pangungusap. Nakararahuyo, tama ba yun? Nakararahuyo, nakakainggan niya. Maraming nakararahuyo mga pangungusap. Pero tandaan natin, gaano man kaganda ang mga sinasabi at napapakinggan natin. Pagka mali ang aral, iwasan nyo. Sabi, iwasan ninyo sila. Iwasan mo ang mga usapang hindi nakalulugod sa Diyos at ang mga pangangatwiran ng lisyang karunungan. Huwag ninyong basta-basta tatanggapin ang nagsasabing sumasa kanya ang Espiritu. Kaya matutuwa ka na napasama ka sa Comfy Family. Kasi sa Comfy Family, salang-sala ang aral, mga kapatid. Bago namin bitiwan ng aral, talaga sinasala yan dito sa morning devotion. Nag-aaralang mabuti. Kaya salamat sa Diyos. Amen. Kaya kailangan we are convinced by James na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman. Patuloy tayong inihikayat ni Santiago na ipakipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman. So, iwasan natin ang mga nagtuturo ng mga maling aral. I-establish natin, mas mabuting patibayin natin ang ating kalooban sa kagandahang loob ng Diyos. Amen? So, hindi sa mga aral tungkol sa mga pagkain, mga rituals, mga ceremonies, kundi kailangan madiin tayo ay sa grasya ni Lord. Mas malinaw na inihahayag ang bisa at kapangyarihan ng grasya, ang kagandahang loob, kaysa sa mga inihahandog sa dambana. Amen? Ang Titus 2:11 ay nagpahayag na magpasalamat daw tayong lagi sapagkat nahayag ang kagandahang loob ng Diyos na sa atin ay nagligtas. Ganon din. Iniligtas tayo sa pamamagitan ng grasya, nagpapatuloy sa grasya at hanggang sa kahuli-hulihan ng ating buhay. Grasya pa rin mga kapatid. Huwag tayong umalis doon nang minsang iniyalay ni Jesus ang kanyang buhay sa cross. Dinala niya lahat ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo patuloy na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at makalaya tayo sa mga kasamaang umiiral sa mundong ito.
maakay tayo sa matuwid, malinis, at maayos na pamumuhay hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tandaan natin, we have been saved by grace through faith in Jesus Christ. Hindi sa pamamagitan ng anumang ating mabubuting gawa. Kaya salamat sa Diyos. Tandaan natin, ang sabi rito sa ating binasa, yung Old Testament altar, kanilang mga paghahandog, mga paghahain ng mga hayop, wala namang nakinabang dyan. Tinatakpan lamang niyan ang kasalanan. Pero hindi nakakaalis ng kasalanan sa sangkatauhan. Pero, tandaan natin, si Jesus ay nagpakilalang the Lamb of God, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? At kung magpala si Lord, lubusan, malinis, lilinisin ka talaga. So, paano ba nating ididiin ang ating mga puso sa grasya ni Lord? Siguruhin mo na ang buong tiwala mo ay kay Kristo lamang na nagligtas at patuloy na magliligtas sa iyo hanggang sa kahuli-huli ang araw. Sa 2 Corinthians 13:5, usisain ninyo ang inyong mga sarili. Kayo ba ay tunay na mga Kristiyano? Nadarama ba ninyo ang pagsama ni Kristo? O kayo ay kasama sa mga itinakwil? Pero kailangan may pagsusuri, mga kapatid. Tatandaan natin, sa silong ng langit, tanging pangalan lamang na Jesus ang ipinagkaloob ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Si Jesus, ang grasya ng Diyos na nagkatawang tao. Amen? Kailangan andun tayo sa 2 Peter 3:18 na continue to grow in the grace and in the knowledge of Jesus Christ. Amen? Continue, tuloy-tuloy yun, mga kapatid. At confidently, isang hamon pa ng Diyos sa atin, confidently side with Jesus. Tiyakin mo, nakakampi mo si Jesus. Yung Old Testament altar, walang nakinabang yun, walang pakinabang ang mga tao doon. Pero sa New Testament, meron tayong altar. Alam nyo kung ano? Ang cross ni Jesus Christ. Kaya kahit anong pangangailangan mo, minsan lamang inialay ni Jesus ang kanyang buhay sa cross at yun ay sapat na. At hanggang ngayon, epektibo yun. Ano man ang pangangailangan mo, lapit ka sa cross ni Jesus Christ. Hindi siya namatay ng para ganun lamang. Hindi niya hayaan na sayangin yung kanyang buhay. Kaya patuloy na kumikilos ang Diyos. So, sa pamamagitan ng cross ni Jesus Christ, binayaran niya ng buo ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga sabi ni San Pablo, wala na ako ipinagmamapuri, kundi ang cross ni Jesus Christ. Kasi sa pamamagitan ng cross, ako ay patay na sa sanlibutan, at ang sanlibutan naman ay patay na para sa akin. Sabihin, wala na akong panlasa sa mundong aking ginagalawan. Na-enjoy ko lahat ang buhay, pero hindi na ako kayang akitin yan. Wala nang pang-akit sa akin ng mga bagay sa mundo. Pagka dumating, thank you, Lord. Amen. Namamakaabot tayo sa ganyang kalagayan. Amen. Ano yan? Ang cross ni Jesus Christ, patuloy na nag-o-offer. Complete cleansing. Cleansing. Righteousness and daily forgiveness. Matuwid na buhay at araw-araw na pagpapatawad. Walang sawa yan. Kaya naman hinahanapan tayo ng Biblia na magirin tayong mapagpatawad. Kasi hindi naman humihinto ang Diyos ng pagpapatawad sa bawat isa sa atin. So, sabi, kaya't pumunta tayo sa labas ng bayan at magbata rin tayo ng pagbabata na katulad ng kay Jesus. Amen? Kaya pala ang tawag sa church ay the called out ones. Kasi si Jesus ay namatay sa labas ng pintong bayan. Kaya ang hamon sa atin, pumunta din tayo sa labas ng bayan at magbata rin ng hirap na katulad ng dinaanan ni Jesus. Mga kapatid,
Minsang iniyalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin upang ang lahat ng kanyang pinapagingganap ay mapabanal sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So choose to side with Jesus. Masarap kakampi ang Diyos. If God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa kasama sa panig natin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Amen? So, ikaw ang pipili, ikaw ang magpapasya. Choosing Christ will change your life. Marami ang tumanggi kay Jesus. Sa John 1:10 hanggang 11, nilikha niya ang sanlibutan, pero nang siya'y naparito sa sanlibutan, hindi siya nakilala ng kanyang bayan. Dumalaw siya sa kanyang bayan, pero hindi siya tinanggap. Maraming tumanggi, nag-reject kay Jesus Christ. Pero salamat na lamang sa atin, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig kay Kristo, inari niya kanya, inari ng Diyos na kanyang mga anak. Amen? At pagka ikaw ay sa Diyos na, alam mo, buong buo, natanggap mo yon, mamumuhay ka ng maayos at matuwid. Yung mga kaibigan mong makasalanan, yung mga kaibigan mong nagdadala sa iyong kasalanan, lalayo sa iyo yun, mga kapatid. Kusa, hindi mo na kailangan silang iwasan. Sila ang kusang lalayo sa iyo. Kasi nakikita nila kaiba na ang buhay mo. Amen? Yung mga ginagawa mong lihis sa kalooban ni Lord, na ayaw mo man ay nagagawa mo, makikita mo, kusang tatama yan. Ang banal na Espiritu na nasa sa atin ngayon, ang nag-aayos ng ating buong buhay. Amen? Mawawala ka ng panlasa sa sanlibutan, sa mga bisyo, mga masasamang gawi, kusa yan, mawawala ka ng panlasa dyan, tatabangan ka. Ang magiging pag-ibig mo, na gustong-gusto mong makayakap, gustong-gusto mong laging kasama, ay ang mga mananampalataya, na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng kalangitan. Amen? Ang mga gawain ni Lord ang magiging mahalaga sa iyo. Masayang-masaya ka sa Panginoon. And He will give you your heart desire. Kita niyo po ba yan? At bakit? Kasi hindi naman dito sa lupa ang ating tunay na bayan. Amen? Ang palagi ang bayan natin ay yung darating, sa panahong darating, sa langit yun. Tayo ay mga panlangit. Hindi tayo panlupa lang. Kaya kung ano man ang kalagayan mo sa lupa, be still, and know that heaven is there. Doon tayo pupunta lahat. Mga kapatid, ang sarap na mga katotohanan ng Biblia. Ngayon, dahil alam mo na yan, maghandog tayo ng mga hain at handog na nakalulugod sa Diyos. Yung mga dugo ng mga hayop, atupa, tapos na lahat yun. Minsan lamang inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin. So tapos na. Wala nang paghahandog. Ayun, merong hinahanap ang Diyos na sacrifice, mga hain, na mula sa mga mananampalataya. Ang tawag nga ng Biblia dyan ay fruit, bunga. Amen? Kaya lagi tayo maghandog ng mga hain ng papuri. Nakita niyo ba yon? Hain ng papuri. Ibig ng Diyos na lagi natin siyang pinupuri. God desires sacrifice of praise. Amen? Kaya nga ang Compi Church ay tinawag na a community of songs. Kasi punong-puno tayo ng mga awitin na buhat sa ating mga pagkakilala sa Diyos at ating mga karanasan, pero lahat ay gamit natin para lagi natin siya pupurihin bilang ating tamang pagsamba sa Kanya. Bakit mo ba kailangan purihin ng Diyos? Kasi kapag kayo nagpupuri sa Diyos, nalalagay ka sa kalagayan ng katagumpayan na kinabiguan ng marami. Maraming tao hindi nagagawa yan, mga kapatid. Bakit hindi ka magpupuri sa Diyos?
pinatawad ka. Itinuwid ang iyong buhay. Ginawa kang katanggap-tanggap at marapat sa harapan ng Diyos. At paano mong ibabalik sa Kanya? Walang iba kundi sacrifices of praise. Sacrifice of praise, mga kapatid. Amen? Handaan natin na pagpupuntahan nating langit, walang ibang gawain kundi magpuri at sumamba sa Diyos. Kaya yung ating mga ginagawa dito sa lupa na pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba, practice pa lamang yan, mga kapatid. Yan ay mga patikim pa lamang. Napakabanal na pagkatawag sa ating lahat. Amen? So, kaya pagka ang isang Kristiyano, hindi masaya sa kanyang mga ginagawa, mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos dito sa lupa, hintuan mo na. Kasi walang ibang gawain sa langit, kundi tandaan natin, ang kagandahang loob ng Diyos, hindi mo kayang halagahan yan. The grace of God is priceless. Kaya hindi mo pwedeng pagtatrabahuhan. Hindi man tayo marapat kung sa lamang na ipinagkakaloob sa atin. Kaya yan lamang ay sapat na dahilan para purihin mo ng purihin ang ating Panginoon. At ang isa pa sa hinahanap sa atin ng Diyos ay yung ating pagtulong sa kapwa. Sacrifice of support. Tandaan natin, wag raw tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Doing good to one another, helping one another, ano pa ba? Caring for one another. We are called to belong to one another. Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-isa. Tayo'y tinawag para sa kalipunan at magiging kapakinabangan ng iba. Tandaan, ang Biblia ay nagpapahayag, mandirekta, nagpapahayag na kung ano ang ginawa mo sa iba, yun ang mangyayari sa iyo. Kaya kung ikaw, kung ano man ang pangangailangan mo, sakit ka, pag-pray mo, yung mga kapatiran mong nakikita mong may diferensya at makikita mo kusang dadaloy ang kagalingan sa iyo. Kasi ang malasakit mo ay para sa kapwa, hindi lamang para pansarili. Amen? Kaya salamat sa Diyos. So, ang bawat tao, lalo na ang mananampalataya, tandaan mo na we are a social being. We are created to belong. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung tayo man ay buhay, tayo'y buhay para kay Kristo. Mahal ni Kristo ang lahat ng mananampalataya. Amen? Basahin niyo yung John 13. Ang sabi sa John 13, ganito, kung matandaan ko. Malapit nang bumalik si Kristo sa Ama na nagsugod sa Kanya. At sabi ni, minamahal ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan. Kaya ngayon ay ipakikita niya sa kanila kung gaano niya sila kamahal. Yun ang dahilan kung bakit nasa cross si Jesus Christ. Kasi mahal na mahal niya ang mga tagasunod niya na nasa sanlibutan. Kasama tayo doon. Kaya salamat sa Diyos. So, sa ganyang mga sakripisyo, tuwang-tuwa at lugod na lugod ang ating Panginoon. Kung wala ka pang tunay na pagkakilala sa Diyos, basa ka ng basa ng Biblia. Huwag kang tumigil sa pakikinig. Amen? Yung mga strong Bible doctrine, kailangan nasa sa atin yan. Sound Bible doctrine. Huwag ka lamang mag-attend ng linggo, kundi pakinggan mo ang Good Morning Jesus at tuwing Miyerkules, merong Bible study. Alam, nakapaskel naman yan ang mga schedule niyan. Mga kapatid, magandang araw pong muli sa inyo at least na ipahayag ng malaya kung paano kong naranasan, ibinahagi ko lang sa inyo. Manalangin tayo. Hallelujah, aming Ama, salamat po sa iyo. At katulad po ni San Pablo,
wala akong nakananais at inaasahan, kundi wag akong magkulang sa aking tungkulin. Pagkos sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, bigyan mo po ako ng lakas ng loob palagian upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng parangal ang aking Panginoong Yesus. Salamat po aming Ama, ay buti-buti mo ang sarap at direkta kaming nakakatawag sa iyo. Purihin ka at dakilain, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.